Salamat po, Boss Max. Salute. Ay, nako, nag-comment, nag-ano, ewan ko kung tignan nga natin. Kasi nag-ano ko nag-post ako dun sa page. Hanap tayo. Ayun, ito yung GC. Ay, yung ano, yung group. Yung group ng ating ayun, o di ba? Okay, nag-reply pala si MG dito. Ito, ano ko lang to, pakita ko lang sa inyo. Ngayon ko lang na-check. Nag-reply pala si MG dito. Ito. Nag-post kasi ako doon po sa Makagago WM official group Repent. Yan. Nag-post po ako diyan. Actually, etong pinost ko, etong hanggang salamat Boss MG. Yan yung chat ko sa kanya. Tapos dinugtong ko yung sana yung mga tunay at solid ka hombre. Chat ko sa kanya to ang sabi ko nga sa kanya dito, kaya talagang wala akong maramdaman na negative kay Sabi, nagtitiwala ako sa'yo. Sana yung ibang vlogger, ganun din. Kaya lang yung iba, naging emotional agad at nadismaya kay Sabi. Kahit di pa alam kung sino at ano talaga siya, walang klaro. Totoo naman yun, di ba para tayong nakabitin sa sa bagay-bagay, alam mo yun, para tayong nakabitin, para tayong nasa ere, nasa purgatorio, na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Parang ganun yung nangyari sa ating dito sa issue kay Sabi. Yan nga yung pinagtataka ko, bakit itong ating ilang mga kahombre, kinwestiyon si MG. Kasi ako, kailan lang ba ako na-interview ni MG? Last November lang ba? Nito lang ako na-interview ni MG. Nito lang ako na-interview ni MG at nito lang ako, kumbaga talagang naging solid kay MG. Nito lang. Nanonood ako kay MG. Pero hindi ako yung every now and then, every upload niya, nakasubaybay ako. Hindi. Yung mga kulaong lang na upload. Tapos, nung interview na si MG, nung mga nakasama ni Kulaong sa kulungan, si Igme, si The Kings, unang asawa ni Kulaong, si Caber, Maria Cristina Caber yata yun. Yun yung mga talagang na-hook na ako kasi sabi ko parang ito yung laban namin dati kay Kulaong, binubuhay ni MG. Ko parang galing ni MG. Tapos biruin mo ma-interview niya yung mga kasama ni Kulaong sa BJMP, unang asawa, mga nakarelasyon ni Casper, di ba? Syempre parang sabi ko, wow, ang galing. Talagang seryoso si MG sa pagsopla kay Kulaong. Yan yung ko talaga. Kaya po yun, nung akin pong nakita yung mga vlog na yun, na-hook up na ako, sabi ko, sarap manood. Bakit? Kasi alam mo na ibibigay ni MG yung satisfaction bilang isang anti-Kulaong na katulad ko, nabibigay niya yung satisfaction At ang pinakamatinding satisfaction diyan, yung kinasuhan niya na. Kasi ibig sabihin talagang merong pagkakataon si Kulaong na mabalik sa hoyo. Hindi man ako nakakuha ng hustisya sa ginawang panggagago sa akin ni Kulaong,
yung mga nanay, yung mga ibang OFW, yung ibang mga supporter ni Kulaong, di ba? At least, merong isang makagago na magbibigay ng hustisya para sa ating lahat. Para superhero nga dating ni MG, tingin ko nga sa kanya noon eh. Dito kay Kulaong. Kasi talagang, ano sabi ko, tintika ako ni MG. Sabi ko pa nga noon, yari si Kulaong dito. Para siyang bumangga sa pader. Para siyang naghanap ng batong ipupukpok sa ulo niya. Sana, nanahimik na lang siya. Kasi, kung nanahimik siya, hindi niya na lang pinansin si MG, baka isang vlog lang yan, dalawang vlog yan, tapos na eh, di ba? Pero dito sa ano na ito, sa ginawa na ito ni Kulaong, oo, sumikat siya, umingay ulit pangalan niya. Pero sa negative na naman na pamamaraan at talagang expose yung kawalang hiyaan dito ni Kulaong kay MG. Na hindi namin nagawa noon ng 14 vloggers. Bakit? Kasi nung time na yon mahina naman kami kung tutuusin. Si Kulaong naman nakakulong. Kaya kami, hindi naman ganun kalakas pwersa namin. Wala kaming mga abogado, wala kaming resources, mga OFW pa kami na nag-vlog lang noon ng Kulaong tapos umalis kay Kulaong. Kaya sabi ko, etong dito kay MG, talagang nakahanap ng katapat si Kulaong. Kaya nga, nilagay ko dito, kaya talagang wala akong maramdaman na negative kay Sabi eh. Nagtitiwala ako sa'yo. Sana yung ibang vlogger ganun din. Kaya lang yung iba naging emotional agad at nadismaya kay Sabi. Kahit di pa alam kung sino at ano talaga siya. Walang klaro. Ayan. Salamat Boss MG. Sana yung mga tunay at solid kahombre, ganun din. Magtiwala kayo kay MG. Huwag nyo kalimutan kung bakit nyo siya hinangaan at sinuportahan. Si makagago yan. Ha? Si makagago yan eh. Nakalimutan nyo na ba kung sino si makagago? Kaya kayo nung nilabas ni Kulaong, si Susan yan, si Sabi Filipino lawyer daw, yung iba parang bakit ganun? Hindi kinakalaban ni MG si Sabi. Hindi nga, kahit nga sino tayo dito, wala namang nakakakilala talaga kay Sabi at kay Susan Yance kung siya talaga yun. Kung talaga bang siya sinasabi ni Kulaong na peking lawyer, kung totoo ba yun. Diba? Kaya alam niyo po, sa lahat po ng di umano na ito, wala pong klaro. Sa lahat po ng puno, sa lahat po ng baka, walang klaro eh. Lahat tayo dito nanguhula. Sino si Sabi, sino si Susan. Diba? Ito nga eh, sabi nga ni po Genius, kung wanted talaga yan si Stabby, dapat hinuli na yan. Kung talagang yan, masamang tao, bakit nakalaya? Hindi po siya convicted. Wala siyang conviction sa kanyang mga kaso. Kaya nga sabi ko, malay ba natin kung na-acquit yan si Susan Yance, yung napanood natin na Susan Yance, paano kung na-acquit pala yan? Diba? Nakakatuwa lang, syempre, nag-reply pala dito si MG, Salamat brother, let's keep this going, malapit na. Hindi ko rin talaga kaya tong mag-isa. Only together, we will win this. Ngayon, alam niyo po, meron pong nag-comment sa akin kanina sa live ko. Ano ba yun? Around, hindi ko, teka, check ko kung may nag-comment po sa sa live ko na ang sabi po may nag-comment doon sa live ko na kino-question ako.
Ganun, hindi pala nakikita yung ano dito, live stream comment. Wala dito. Hindi pala makikita yung ano, yung comment, yung live comment, no? Hindi pala ano to, no? Hindi ko pala na-set na makita yung comment. Kaya hindi natin makikita talaga. Wala, hindi natin makita. Pero yung comment po, ako daw ba yung sinasabihan ni MG na vlogger na salita lang daw ng salita pero hindi daw nagkakaso? Hindi naman daw nagkakaso at hindi naman daw siya tinutulungan. Parang ganon. Alam niyo po, nung sinabi yun ni MG, alam ko naman na kagad kung sino yung tinutukoy ni MG. Ang tinutukoy ni MG doon ng mga vlogger, yung mga bumabatikos kay MG. Katulad nga noon, may nagpasa sa akin, Boss Mac, binanatan ka nito. To vlogger na to. O, di syempre, pinasa sa akin ng tropa pips ko eh. Kulaong pa, panahon pa ni Kulaong, tropa pips ko na to. Kaya sabi ko, teka, tignan ko. O, di tinignan ko, Diyos ko day. Pagkita ko, 200 subscriber. Antay-Kulaong siya, pero dahak ng dahak, dura din ng dura sa live niya. Ang baboy. Tapos, kino-question niya si MG. Antay-Kulaong siya, pero kino-question niya si MG. At kinakampihan niya yung si Susan Goodman. Kinakampihan niya yung mga anti-sabi. Sabi ko, wala yan. Diyos ko day, 200 subscriber. Wala yan, sabi ko. Meron pang isa, nagpasa din sa akin ng vlog. Inopen ko. Nakita ko 600 views. Yung isa parang 300 views, 200 views lang din eh. Yung isa, 600 views. May 600 views. Tinignan ko. 600 subscriber lang din. Diyos ko day, ang itsura. Meron pa ako nakita, nakalive, nakahiga. Sabi ko, wala to. Ang isang vlogger, hindi yan magla-live na nakahiga. Matutulog na eh. Parang inaantok na nga eh, nagla-live pa eh. Diba? Kaya nabatikos tayo dahil nga hindi ko binanatan si Susan na gusto nilang mangyari. Ang gusto nila, porque si MG ay lumalaban sa scammer, dahil nga pinaparatangan nilang scammer si Sabi, dapat banatan din ni MG si Sabi. So syempre, parang ganun din ang tingin nila sa akin. Yun din ang inaasahan nila sa akin. Which is, hindi ko gagawin. Kasi nga, walang klaro. Walang malinaw eh. Bakit tayo pupunta doon sa tubig kanal? Heto na parang mineral water, kitang-kita na natin kung ano si Norman. Dito kay Sabi, hindi natin alam eh. Zero knowledge tayo. Diba? Kahit labasan nyo kami ng mga ebidensya ng sinasabing pambubudol ni Sabi, ang tanong, totoo ba yan? Diba? Kaya sabi ko, ano lang to, ngaw-ngaw lang tong mga to. Yun yung mga sinasabihan ni MG. Yung mga vlogger na, kayo ba, nagawa nyo ba magdemanda? Ako nga, di nga ako nakapagdemanda, natangayan ako niyan 30 mil eh. Bakit ako hindi nagdedemanda? Akala nyo po ba madaling magdemanda? Akala nyo po ba ganun-ganun lang yun? Hindi, napakahirap. Napakaraming perwisyo niya, napakarami mong dadaanan, napakarami mong lalakarin. Kaya hindi ako niyan, yung sa na yan, kay Sabi. Sa kayang sa mga kaso-kaso na yan. Kasi ako po, mas gugustuhin ko na lang mag-live, mag-vlog araw-araw antay-Kulaong. Kaysa habulin ko pa yung 30 mil ko kay Kulaong. Bakit? Ala naman mangyayari eh. Hindi naman ako babayaran yan eh.
At least ako, mag-live ako, mag-vlog ako kay Kulaong, sobra-sobra pa ang pumalit. Sobra-sobra pa ang bumalik. Di magbablog na lang ako. Ngayon, doon po sa mga mga nawala ng gana kay MG, hindi naman lahat kayo ay kayang i-please ni MG. Isang tao lang naman yun eh. Di ba? Actually, may maniwala kay MG na isa, dalawa, tatlo. Masaya na yung taong yun. Nakita ko kung gaano siya kababang loob. Hindi naman siya yung talagang ginagawa niya to for clout chasing. Hindi. For justice talaga to. Sa amin. Justice para sa amin. Na mga naloko ni Kulaong. Para sa mga nanay na naloko ng luha. Nabudol ng iyak, ng pagod, puyat. Yung iba pumapasok walang tulog sa trabaho. Yung iba, yung pangkain nila pinampapalipad pa kay Kulaong. Yun yung mga taong yun ang binibigyan ni MG ng ng hustisya. Kaya yun, ako, sabi ko nga, unang-una kagad nung tinanong ako kung ano masasabi ko kay Susan Yance na sinasabing yan daw si excuse me po. Yan daw si si Sabi Lawyer. Ano ba sabi ko? Wala akong pake. Wala akong pake. Bakit? Kahit sino talaga yan. Wala akong pake. Kahit sino talaga yan na na Kulaong o sino man yan, kahit na pro-Kulaong o anti-Kulaong, na mga magpapagulo, mga magpapapansin o gagawa lang ng ingay, nako, talagang pasensya na. Hindi po ako diyan. Wala talaga akong pake. Ako po yung taong wala talagang magiging pake. Syempre, hindi naman nga lahat gugustuhin yung ganyang style natin. Hindi naman lahat yan pag sinabi natin yun gugustuhin nila. Ganun po talaga. You cannot please everybody. Ganoon din si MG. We cannot please anybody. Dahil nga po, etong laban na ito, doon lang po talaga sa mga makakaintindi at nakakaintindi. Kaya nga, pagdating ng andito na si MG, at yung issue diyan kay issue po dito kay Sabi, wala akong wala talaga akong inisip na masama kasi ang iniisip ko pa nga si Sabi, malaki ang naging ambag dito sa ating laban kay Kulaong. Si Sabi, napangatog ang bayag ni Kulaong. Diba nakita nyo, nagiging pastor na si Kulaong. Nagiging mabait na sa mga vlog. Hindi na mayabang. Bakit? May Sabi, merong makagago. Kaya lang, di ba, talagang nabutasan si Sabi. Pero, yun nga, nabutasan si Sabi. Pero si MG, hindi nabutasan. Kaya nga si Kulaong, gawa ng mga ibibintang kay Sabi at kay Makagago. At si Makagago ay konektado kay Sabi at magkasama silang nambubudol ng OFW. Kailan nga lang pumasok si Sabi dito sa frame, dito sa issue natin ng Kulaong? November. Yung mga nabubudol ni Sabi daw, mga nabudol daw na nagbigay pa ng mga resibo kay Kulaong. Abay, June, July pa ng 2025. Kahit ako, wala pa nga ako nandito sa Kulaong Diba? Ay nako, kaya buti na lang talaga. Mas ginamit ko yung utak ko kaysa puso. Kahit nagalit ako sa mga scammer, nabubuwisit ako sa mga scammer,
Katulad nun, yung isang binablog ko, yung babaeng kulaong. Pyra Lucas. Nang budol ng OFW, na kay Ben Tulfo yun. Yun talaga, merong ebidensya. Last year lang yun. Last 2024 lang yun. Yung issue kay Sabi, 8 years ago. Hindi natin alam kung ano yung nangyari nung sa TV Patrol na balita na yon at yung hanggang ngayon kung ano ba talaga ang nangyari kay Sabi, hindi natin alam. Ginamit ko lang utak ko. Ngayon, maraming magagalit. Bakit? Kasi anti-scammer kayo. Ngayon, ito scammer si Sabi. Tapos ayaw nyo banatan. Di mag-vlog kayo. Kumuha kayo channel nyo. Yun nga yung tinuturo ko, di ba? Gumawa kayo ng channel nyo at mag-vlog kayo ng anti-Sabi. Doon kayo. Huwag dito. Ay, nako. Kuya Erwin, may update po ba sa Malacanang? Wala pa po. Okay. Pauline Garing, sumagot siya, boss Mako. Salamat. Sumagot si Makagago. Okay. Kuya Gerardo Ramirez, proud si Kulaong, Year of the Horse this year. Okay. Aldrin Castrense, Kulaong time. Ayun. Okay. Ate Maria Ira Nepomuceno, tuwing Kulaong time nawawala ng katabi asawa ko, lumilipat ako sa salas kasi nung minsan nagising siya, tumatawa. Tumatawa siya mag-isa. Tumatawa ka mag-isa. Ako, baka mapagkamalan ka ng ng asawa mo na nalulu ka na. James Kuhn, Sir Lads, nakita ko sa video ni Corina sa YouTube niya na si Rudy Baldwin na meron daw. Oo, naano ko yan. Pero pasensya na po kayo, hindi ako naniniwala dyan. Hindi po ako naniniwala dyan. Alam niyo kung totoo yung mga hula-hula na yan? Hindi na yun maghuhula na kung sino mamamatay, kung sino ang maaksidente, kung sino mawawala. Alam niyo kung ano hulaan nila, kung ano itatama bukas sa loto. Di mayaman pa sila. Kaya po, hindi po ako naniniwala dyan. Kahit si Madam Auring, hindi niya nahulaang malalao siya. Hindi niya nahulaan kung kailan siya mamamatay. Kaya po, yung mga hula-hula na yan, naku po, huwag kayong magpaniwala dyan. Kahit kay Nostradamus, hindi po ako naniniwala. Napakadaling manghula bakit? Bukas may puputok na bulkan. Marami naman talagang bulkan pumuputok. Bukas may mangyayaring malaking pagbaha. Meron naman talagang pagbahang nangyayari. Diba? Kaya wag po kayo maniniwala dyan. John Robs, nag-harvest daw si Kulaong ng hito kanina, 12 tons daw, 200 to 180 per kilo. Wala naman video, kahit tik lang sa bagay. Pag umikot ang mata nun, puro kasinungalingan lang ang lalabas sa bibig. 12 tons. 1,000 kg sa isang tonelada. Times nyo po sa 200. Di ibig sabihin, marami siyang pera. Bakit siya namamalimos dun sa Baguio? Ayan. Ayun, oo. At Ate Mary Davies. Salamat po, Ate Mary Davies sa pag-intindi. Ako po taga Nabotas po tatay ko. Laking Nabotas. Tuwa nga si Ate Virgie, sinabi ko kung saan tinuli si tatay ko Doon lumaki tatay ko. Kaya lang ako, ayoko doon tumira. Bakit? Kasi paggising mo sa umaga, baha. Hindi ka makapag-basketball. Eugene Medina, focus lang sa tunay na laban, kaya nga Kulaong time. Yun nga po. Carlos Itoy, Boss Mac, kailan ba makukulong si FLM? Hintayin po natin yung nagkaso. Kasi po, hindi po tayo nagkaso Kaya nga ako, hindi ako naiinip kasi hindi po ako nagkaso. Kaya hindi rin ako nagtatanong kung kailan mahuhuyo si Kulaong. Basta alam ko lang, malapit na. Okay, huwag pong mag-flood ng comments at pagkatapos po, topic ng host, babasahin niya ang comment niyo po. Salamat po. Yes, oo, tama, Ate Virgie. Kuya Richie, nandyan na. Hindi kayo nagkita ni Ate Elizabeth na Pisa. Delia Rosario, gising pa ako, kausap ko si Chay. Ay, shoutout kay Ate Chai Chair, saka kay Ate Chris Rose Babe.
Kay Mama Loves. Ayan, magandang araw po. Ay, ano ba to? Al de la Cruz o Ay de la Cruz? Magandang gabi po, like Dan. Salamat po. Sabi na ulo daw ni Elizabeth eh. Akala ko ako yung asartalo. Okay, Shib, tigas talaga ni Kulao, walang-wala na, lulusot pa din. Tama. O, sabi niya, ako yung basag at asar. Bakit sa Elizabeth yun di nagpapakita? Ano yun, bihira lang yun si Ate Elizabeth. Pero ano yan, solid yun na pro BBM yun. Okay, nandun ako kagabi. Mama Kay, si Sir Bungo din, sinabihan sa comment. Kaya ayun, Gina G, si Sir Bungo. Oh, okay po. Okay, si video live stream ba yan, Boss Mac? Boss G and Family. Ay, oo, yun, oo. Yung mga nasa FB, nasa YouTube, yung pinasa sa akin nung tropa pips ko, kasama ko sa Kulaong, sa YouTube, dalawang YouTuber yung pinasa niya sa akin. Yung isa 200, yung isa 600 subscriber. Tapos, dun sa sa Facebook, marami po ang nakikita ko na nagtatag sa akin ng mga anti-sabi. Pero basa lang ako, isa, dalawa, tatlo. Alam ko may kikitid ang utak ng mga yun eh. Saka biruin mo, sasabihin mo, solid ka, hombre ka, pero hindi ka nagtitiwala kay MG. Ako nga nito lang ako naging kahombre. Nito lang ako pumasok sa mundo ng mga kahombre nung na-interview ako ni MG. Pero bakit nagtitiwala ako kay MG? Sa wari, sa tagal niyong sinuportahan si MG for almost 6 years, 7 years, sa issue lang kay Sabi, mawawala tiwala nyo sa kanya, ay ang babaw nyo. Ibig sabihin, hindi kayo follower, hindi kayo supporter, hindi kayo loyal kay MG. Alam nyo kung ano yung tawag sa inyo? Abangers. Mga abangers na magkamali si MG and then kukwestiyonin nyo, ibabash nyo. May lihim kayong galit, may lihim kayong inis. May lihim kayong inggit kay MG. Inaabangan nyo magkamali yung tao. Akala nyo nagkamali yung tao, pero hindi. Ginamit niya utak niya. Bakit mo babanatan yung tao? Paano ko i-demanda ka niyan? Di distraction pa yan sa laban kontra kay Kulao. Diba? Ay, naku talaga. Okay, Kuya Henry. Actually, alam niyo yung mga ganyang kaisipan, yan yung mga mga mabababaw at mga matagal na sa SOCMED pero hindi nila arok yung talino ng isang tao. Ako ba katulad ko ako? Maka 500,000 subscriber ba ako dito kung bobo ko? Tingin nyo ba mga Pilipino manonood ng bobo? Kaya, nako. Meron kaming mga angking talino. Yung iba ginagamit sa kabutihan, yung iba ginagamit sa kasamaan, yung iba ginagamit sa pambubudol. Pero kami, ako yung vlogger na ginagamit ko yung katalinuhan ko sa kabutihan ng pagbablog. Hindi ako gagamitin ko yung talino ko para makapangloko, makapangmanipulate, para makapagpabagsak ng gobyerno. Hindi ko po yan gagawin. Dito ako sa kung ano yung totoo, tama. Okay, Kuya Henry Richie, di din nagpakita kanina palilipat-lipat ako, nag-aabang din ng paghaharap niyo ulit. Uy, may baragong love team tayong aabangan dito Richie ng Cereza Force at Ate Elizabeth na Pisa. Ate Esther Bilyangka, napabangon tuloy. Patulog na sana. Ayun, salamat po sa mga makikipuyat sa akin. Okay, good eve, Boss Mac. Sarap manood. Kulaong type pag kumakain ng pansit canton with pandesal. Grabe ka, nang-inggit ka naman. Kape lang yun nandito sa akin, sa harapan ko. Wala akong mangunguya dito, saka hindi ko galing kumain First time ko lang yata kumain nung nakaraan, nag-live ako madaling araw, Skyflakes yung kinain ko. Baka nagpapakondisyon, kumakain ng marami. lang yan. Ate Maria Ira, Boss Mac, ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni MJ, yung mga tinitira ni Kulao sa mga live niya kasi sila ang dapat may grounds na magreklamo. Pauline Garin,
Hindi ikaw ata yung tinutukoy. Ang meaning ni MG, nasa kanila naman daw yung mga ebidensya. Bakit di pa gumalaw? Kailangan pa iasa kay MG, mga takot ma-libel at Privacy Act. Tama. Actually, sabi ko nga sa inyo, meron pong mga lalabas na nanay, inaayos lang ni Kuya Nasukir. Hindi ko alam kung si Kuya Nasukir ay papa-interview to kay MG. Kung kay MG ba to lalabas tong mga to, yun po yung talagang milyon-milyon ang nakuha ni Kulaong, ang hindi binabayaran ni Kulaong. Katulad ni Apple G at ni Edith Gargar na talagang I think 2 million at 5 million ang utang, wala pong binayaran. Pati kay Nanay Karen Whitmore, 2 million. Yun po ang ano niyan. Kaya yan po yung mga kailangan talagang magdemanda talaga. Sabi nga ni Boss MG kanina sa upload niya, focus muna kay Kulaong, wag mo na ibaling sa iba at masisira ang laban, mawawala sa focus. Totoo po yan. Okay. Walang nawawala ng gana kay MG. Hindi po meron. Meron po. Andun ako sa sa group na to. May mga kumu-question kay MG dyan. Kala nyo ba? Okay, kala ko ikaw si Bungo TV. Si Bungo TV po, gwapo. Ako, cute lang. Pauline Garing, madaming natanggal sa group 2 days ago pa as per MG. Yung mga nagduda daw, wala nang balikan. Yun yung sinasabi ko, mga nawala ng gana kay MG. Hindi nga nila ginamit ang utak. Damdamin kagad. May pro Kulaong ba? Meron. Okay, ang tiyaga naman. Taylor, sayang momentum ni MJ, sinira ni Sabi Buset. Block nyo yan. Yan yung mga bobo. John Robs, wala naman sinabi si Kulaong na totoo lahat ay ngaw-ngaw. Puro hearsay lang. Walang proof, lalo na pag umikot na yung mahiwagang mata niya. Asahan nyo, daig pa script o comic. Kapag yung dalawang mata niya, yung isa pumunta rito sa kaliwa, yung dito pumunta sa kanan, yung naghiwalay na ganon. Merong ganyan yan na tingin. Naghihiwalay yung mata. Manang-mana sa nanay. Ate Mayet. Oy, Ate Mayet, shoutout sa Ate Mayet. Nina Maylaw, watching from Miri, Sarawak. Oy, salamat pagi. Salamat datang kay Saya Live. Yung pergisin ni Hari-Hari, Saya Ada Live. Okay, Boss G and family. Actually, na-chat na ni MG si Sis Ching na nabiktima daw ni Susan at nilinaw na ihiwalay si MG sa issue kay Sabi at hindi na i-entertain na ni MG si Sabi. Okay. Kay Kuya Henry. Ayun. Mama Kay, pasalamat ka mo yung nag-chat kay Kulaong na nag-chat din kay MG dahil naawa pa sa kanya si MG, hindi na siya dinamay. Tama po. Ate Brigera Vlogs, hello po. Sam Malyari, sana suportahan nila si MG laban kay Kulaong. Oo nga eh. Okay, Sailor, liligawin pa tayo, Boss Mac, focus lang kay Kulaong. Tama, Ardayan, hello po. Nang Cereza Force, Ate Mayet, sabi ni Boss MG, pag naitapik si Sabi, mawawala ang focus kay Kulaong. Tama. Mika Moreno, hello Sir Mac, Kulaong time ulit. Yan, salamat po sa mga hindi nakakatulog. Pag hindi nakapanood ng Kulaong time, sample, ay di pa ako nagbukas. Ayan, Roland Santos, basta yung mga solid anti-Kulaong, focus lang kayo sa main objective. Si Attorney Sabi, hopefully mag-a-unfold yan sa tamang panahon. Mahoyo na muna sana si FLM, saka kayo magbaling kay Attorney Sabi. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa future, di ba? Clark, shoutout, Shib, ang mahirap niyan, halimbawa, yung Susan Yancy nakakulong, tapos iba pala yung pinapartangan ni Kulaong. Doon siya madadali. Ate Esther, sarap magkape. Oo nga po. Ako nagpatimpla ng kape sa asawa ko eh. Jeepers Creepers, sana makulong ng hindi bababa ng 10 years yung si Kulaong para senior na siya paglaya niya. Hindi, ang alam ko, human trafficking habang buhay na pagkakabilanggo yan. Yun ang alam ko, Dimple, shoutout daw po, sabi ni Rimo Shes from Kuwait, she's watching beside me. Ayun, sabi ni Dimple. Blink Hernandez, kahit balbas ng hito, wala. Ito yung mga comment na nagpapangiti sa akin sa pagtulog eh. Paggising ko, nakangiti pa rin ako eh. Kahit balbas ng hito,
Wala man lang maipakita si Kulaong. Tapos pagyayabang niya na nag-harvest daw yun ito. Tangina. Grabe si Kulaong sa yabang eh, no? Ako pwede ko nga sabihin, nag-harvest ako ng 1,000 baboy eh. Pinakatay ko lahat eh. Kwento lang naman eh. Di ba? Mahinang nila lang yung nawalan ng tiwala kay MG. Ako noon pa ako kay MG, never ako nag-doubt sa kanya. Kuya Henry, yun. Di ba? Mahinang nila lang. Big Mama, less talk, less mistake. No talk, no mistake. Ang ginamit nyo ni MG, boss ma. So, yun nga po. Kay Ate Mayet, basta ako loyal kay Tropa Pips kong Mac Pablo. 4 years counting. Love you, Mac and Inday. Nako, yun. Pumasok na si Joy. Umiyak kasi anak namin. Ate Briguera, matagal na nakasub kay Boss MG. 7 years na po. Lagi ako nanonood kay Boss MG. O, di ba si Ate Briguera? Same po, Sir Henry. Matagal na din ako sub kay MG. Solid na solid. Degia RB, kuwang-kuwan, go Kulaong inis ko. 30 minutes nagpaliwanag sa mga kapwa niya. Naging preso. Nakita ko nga yun eh. May advocacy, may mga ganun pang nalalaman. Wanted nga yung kasama mo. Dapat sinuko mo, gago. Mag-like na kayo guys para din yung maging kamukha si Kulaong. Ayan, Raymark, Jabi. Ayun, salute Boss Mac, thank you po. Kilo Hunter, Boss Mac, kakapanood ko lang sa live ni Kaaruba. Sinasabi ni Karen Whitmore, sabi daw ni Sabi, dumaan muna daw sa kanya bago daw ma-interview ni Boss MG. Grabe kayo naman, di ba? Rekta kinakausap nila MG, di ba? Hayaan na po natin yun. Diskarte nila yun. Kay Ardayan, mga DDSF manonood ng fake news kahit obvious it's fake. Fence, cake, and pastry subscriber since Mami Oni issue nila MG. Ako, nito lang ako tumuto kay MG. Pero yung katulad nun, issue kay Rendon, Labador, yung sinapak dun sa, si Rendon ba'y sinapak? Tama ba? Dun sa event nila Makagago sa ni Mami Oni. Yung mga ganon yan. Nanonood ako dyan. Yung mga The Poll of Makagago, parang ganon. Napanood ko rin yan eh. Kuya Joel, ayan, shoutout po. O yung sinuntok si MG sa sunugan. Yung laban niya kay Price Tag. Kasi ako, gustong-gusto ko yung mga music ni Price Tag. Ngayon, nung napakikita ko sa YouTube, may kalaban si Price Tag, si Makagago. Pinanood ko siya doon. Pero hindi naman wala akong naging kay MG na yung parang nagalit ako kay MG kasi inaaway niya si Price Tag. Hindi. Kumbaga tinignan ko kung sino kalaban ni Price Tag. Ngayon mga magkakaibigan niya mga yan. Okay, Starde, Tolstar. Boss Mac, bakit po punta ng Baguio si Kulaong, may picture si FG? Mamaya po, tatapik natin yan. Chameleon pala si Kulaong, naghihiwalay ang mata. Oo. Golf Steward, Sir Mac, Nanay Karen, 1.5 million yata kung di ako nagkamali kasi nag-usap kami last year, naiyak nga siya. O to, si Kuya Golf Steward. Matagal na tong Kulaong Nation noon. Nung dati, magkakasama pa kami nito dati, si Golf Steward. Shoutout sa'yo, Kuya. Kay Paulo at Chasedri. Ayun. Malay nyo, si Sabi may banat, tapos legit attorney pala. Tama, di ba? Pwedeng ganun. Widya, panayabang na-acquitted siya dun sa anti-alias law, dismiss yun dahil nagpasa ng memo ang NBI. Magkaiba ang dismiss and acquitted. Hindi po, convicted po siya dun. Widya, convicted siya dun. Mismong yung si Chief Vic Lorenzo ang nagsabi sa akin. Proud senior, ang hope ko lang kahit na nalagay sa alangan ni si Atty. Sabi, magtulong-tulong pa rin tayong lahat na mahuyo si Kulaong at isa-isang tabi na muna natin yung issue ni Atty. Sabi. Tama po.